Tunay ngang nakapanlulumo ang realidad kapag ang taong akala mo ay para sa'yo habang buhay ay nagpakita ng totoong kulay. Pinangarap mong bumuo ng kinabukasan ng magkasama, puno ng pagmamahal, saya at tiwala. Bawat sandaling magkasama ay parang isang hakbang patungo sa perpektong buhay na iniisip mo, kung saan magkasama ang inyong mga puso at walang hadlang na hindi kayang lampasan. Ngunit, dahan-dahan mong nakikita ang ibang katotohanan, kung saan hindi naging sapat ang iyong pagmamahal, at ang kasakiman at pagnanasa para sa iba ay binalot ng kasinungalingan. Ang taong lubos mong pinagkatiwalaan ay lumikha ng ilusyon, tinatago ang makasariling kagustuhan sa likod ng maskara ng pagmamahal. Ito ang ating kwentong krimen ngayong araw. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline-grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare-resolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Catherine Wells Burr ay ipinanganak kina Philip at Jane Wells Burr, na kalaunan ay naghiwalay pero nanatiling magkaibigan para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Mayroon siyang nakababatang kapatid na babae na si Leanne. Noong 2010, sa edad na 23 years old, kumuha si Catherine ng part-time job sa isang pabrika sa Somerset, England, kung saan nakilala niya ang kanyang Polish boyfriend na si Rafał Nowak. Nang sumunod na taon, natapos ni Catherine ang kanyang first-class bachelor's degree with honors in business administration sa University of Bathspa. Siya ay inilarawan bilang isang mapagmahal, mabait, at matalinong babae na may maliwanag na hinaharap. Pagkatapos nito nakakuha siya ng mas magandang trabaho bilang business analyst sa Numatic, ang parehong kumpanya kung saan siya nagtrabaho ng part-time. Ang Numatic ay kilala sa paggawa ng Henry vacuum cleaners. Ang parehong magulang ni Catherine ay may opisina sa kumpanyang ito. Ang kanyang nakababatang kapatid at ang kanyang nobyo na si Rafał ay nagtatrabaho rin dito. Masasabing naging matagumpay si Catherine sa dalawang aspeto ng buhay, magandang karera at masayang relasyon sa kanyang nobyo. Malugod na tinanggap ng pamilya ni Catherine si Rafał sa kanilang pamilya. Itinuring siya ng mga magulang ni Catherine bilang miyembro ng kanilang pamilya. Nakita nila na ang magkasintahan ay labis na nagmamahalan. Sinusuportahan nila ang relasyon dahil kitang-kita nila ang kaligayahan ni Catherine sa piling ni Rafał. Bukod pa rito, madalas makasama ni Rafał ang pamilya Wells Burr, kaya't lubos siyang pinagkakatiwalaan sa kanilang anak. Kadalasan siyang kasama sa mga aktibidad ng pamilya Wells Burr, katulad ng pagkain sa labas, beach trips, at masayang mga weekends. Si Rafał Nowak ay isang Polish national. Ikinasal siya sa Poland noong 2000 at nagkaroon ng isang anak sa kanyang asawa na si Ewelina, ngunit nagkaroon ng maraming problema ang kanilang pagsasama. Habang nasa Poland, nagkaroon si Rafał ng seryosong aksidente sa sasakyan dahil sa pagmamaneho ng lasing at kinailangang magbayad ng halos 6,500 British pound dahil hindi sakop ng insurance ang pinsalang nangyari sa panahon ng aksidente. Noong 2007, lumipat si Rafał sa Ireland para magtrabaho sa isang panaderya dahil hirap siyang makahanap ng trabaho sa Poland at unti-unti na ring nasisira ang relasyon nilang mag-asawa. Bago siya umalis, nahatulan siya ng pananakit kay Ewelina. Noong May 2008, lumipad siya papuntang London kung saan nakatira si Anna Lagwinowicz na nakilala niya sa isang chat room sa internet. Walang gaanong impormasyon tungkol kay Anna. Pumunta siya sa England noong 2006. Malapit siya sa kanyang tiyuhing si Tadeusz Dimitrzyn. Pareho silang mula sa Poland, katulad ni Rafał. Malaking impluwensya si Anna kay Rafał. Pinilit niya si Rafał na talikuran ang kanyang pamilya. Siya rin ang nagbanta ng personal sa asawa ni Rafał sa pamamagitan ng tawag sa cellphone at pati na rin sa mga text messages. Nagsama sina Rafał at Anna sa isang apartment sa Taunton.
Pagkalipas ng 2 taon ng kanilang relasyon, nakipag-date si Rafael kay Catherine, kahit patuloy siyang nakikipagkita kay Anna. Noong April 2011, lumipat sa magkahiwalay na mga apartment sina Anna at Rafael. Nagsimulang manirahan si Rafael kasama si Catherine mula taglagas ng 2011 at sa tagsibol ng sumunod na taon. Bumili sila ng bagong terrace house sa Willowway, sa tulong na rin ng mga magulang ni Catherine. Habang nangangarap si Catherine ng kasal at mga anak, 6 na buwan pa lamang sa kanilang bagong bahay, ay bigla na lamang natapos ang kanyang kaligayahan. Noong September 12, 2012, hindi pumasok si Catherine sa trabaho. Si Rafael, na nagsimula ng kanyang shift ng mas maaga, ay nag-clock in sa trabaho ng 5:39 ng umaga. Nagulat siya nang hindi niya makita ang kanyang nobya sa trabaho pagkalipas ng ilang oras. Labis siyang nag-alala kaya naisipan niyang umuwi kaagad upang tingnan ang kalagayan ng girlfriend. Pagdating niya sa bahay, walang nakitang bakas ni Catherine o ang coach nito. Dahil sa sobrang pagkabahala, tinawagan na niya ang mga magulang ng nobya. Tinanong niya ang mga ito kung may nakita o may alam sila kung nasaan si Catherine. Dahil walang narinig mula kay Catherine at hindi rin ito makontak ng kanyang mga magulang, nagpasya na ang mga ito na pumuntang Willowway upang alamin ang nangyari sa kanilang anak. Lalo pang nag-alala ang mga magulang ni Catherine nang may sinabi sa kanila si Rafael. Ayon sa kanya, ilang araw nang nakakatanggap ng mga pagbabanta si Catherine mula sa kanyang ex-boyfriend. Kaya dahil sa takot para sa kalagayan ni Catherine, inireport nila ang pagkawala nito sa pulis. Ngunit bandang 12:00 ng tanghali, dumating ang mga investigador sa bahay ng magkasintahan at ibinalita sa mga magulang ni Catherine na natagpuan ang nasusunog na kotse kasama ang katawan ni Catherine. Tila gumuho ang mundo ng mga magulang ni Catherine. Hindi nila lubos maisip ang biglang pagkawala ng kanilang anak na masayahin at palakaibigan. Wala silang alam na may nakaalitan ito sa trabaho o kahit kaninuman. Makalipas ang 2 oras, inaresto si Rafael bilang suspect sa pagpatay sa kanyang nobya. Subalit kinabukasan, inaresto rin si Anna. Pinalaya si Rafael ng walang kaso at nagpalipas ng gabi sa isang hotel. Noong September 14, umalis si Rafael sa hotel para tumuloy sa bahay ng pamilya Wellsbur. Hindi nila hinayaang mag-isa si Rafael sa pagdadalamhati sa pagkawala ni Catherine. Habang ang pamilya ni Catherine ay lubos na nagdadalamhati sa kanyang biglaang pagkamatay, napansin nilang kakaiba ang ikinikilos ni Rafael habang nananatili sa kanila. Ayon sa mga magulang, nang malaman nilang nawawala si Catherine, binanggit ni Rafael ang pangalan ng nobya na parang patay na ito at paulit-ulit niyang sinasabi na wala na ang kanyang hinaharap. Siguradong sigurado siya na patay na ang kanyang nobya, kahit ang mga magulang ay iniisip lamang na nawawala pa lang ito. Nang matuklasan na ang katawan ni Catherine, nanahimik si Rafael at pagkatapos ay umorder pa ng steak. Kahit nagsimula nang magduda ang ina ni Catherine sa kakaibang kilos ni Rafael, nagulat pa rin siya nang muli itong inaresto kinabukasan. Hindi niya maisip na ang taong tinanggap nila sa kanilang bahay ay nagawa pa silang lokohin at magkunwaring inosente. Sa pinagtagpi-tagping mga ebidensya na nakalap ng mga investigador bago ang araw ng krimen, nabunyag na noong September 9, Linggo, si Rafael at Catherine ay kasama ang pamilya nito para sa isang family lunch. Napansin ng kapamilya ni Catherine na medyo naiinis ito kay Rafael. Sa naturang araw din ay nakita sa CCTV footage sina Anna at ang tiyuhin nitong si Tadeus na bumili ng 5 litro ng gasolina kung saan binayaran ni Anna. Madaling araw ng September 10, nakita sa automatic number plate recognition records na nagmamaneho si Tadeus papunta sa bahay ng kanyang pamangkin. Hindi nagtagal, isang babae umano na taga Northern Ireland ang aksidenteng tinawagan ang pangalawang cellphone ni Catherine na ginagamit niya bilang alarm clock. Si Rafael ang sumagot ng tawag. At bandang 3 a.m., si Anna ay gumamit ng isang SIM card na nagpanggap bilang mystery lover umano ni Catherine para tawagan si Rafael. September 11, nakita sa CCTV footage sina Catherine at Rafael habang namimili ng pagkain para sa kanilang dinner. Magkahawak kamay ang dalawa at hindi makikita ang nagbabadyang panganib na darating para kay Catherine.
Alas 8 naman ng gabi ay nakatanggap ng message si Catherine sa kanyang cellphone galing umano sa kanyang mystery lover. Makaraan ng 1 oras at kalahati ay nagpadala ng message si Catherine sa kanyang amang si Philip. Bandang 2 to 3 a.m. ng September 12, pinaniniwalaan na itinakda ni Rafal ang alarm ng kanyang cellphone sa vibrate para magising siya at maisagawa ang plinanong krimen. Ginamit niya ang unan upang malagutan ng hininga si Catherine. 4:50 ng umaga ay kinuha ang katawan ni Catherine sa tulong ng magtiyuhin na sina Ana at Tadeus. Umalis naman si Rafal papuntang trabaho bandang 5:10. Kinawayan pa niya ang kanilang kapitbahay na napansin na wala ang sasakyan ni Catherine. May nagpadala na naman ng mensahe sa cellphone ni Catherine galing sa mystery lover SIM card. 6:22 nang makita ng isang motorista ang nasusunog na sasakyan ni Catherine at agad inireport sa mga pulis ang nakita. Natagpuan ang katawan ni Catherine sa loob ng kanyang kotse 11 kilometro ang layo mula sa kanilang bahay. Sa unang tingin, imposibleng matukoy ang sanhi ng kanyang pagkamatay dahil sa matinding pagkasunog. Bilang unang hakbang, inimbestigahan ng mga pulis ang mga malalapit kay Catherine. Ayon kay Rafal, noong gabi bago siya namatay, wala siyang napansing kakaiba kay Catherine. Pumunta lang daw sila sa supermarket para bumili ng pagkain, kumain ng hapunan at natulog. Kahit napilit itinago ni Rafal ang kanyang nakaraang relasyon kay Ana, nadiskubre rin ito ng mga investigador. Sa katunayan, sa kanyang cellphone, may nadiskubre pa silang ibang bagay. Lumabas sa mga text messages na bago mangyari ang malagim na pagkamatay ni Catherine. Patuloy na nagkikita ng palihim sina Rafal at Ana. Natuklasan din ang dating kaso ni Rafal sa pananakit sa kanyang asawa sa Poland. May asawa pa rin si Rafal dahil hindi sila nakapag-file ng divorce mag-asawa. Ang lahat ng ito ay hindi alam ni Catherine. Sa patuloy na investigasyon, nalaman ng mga pulis na minsan ay nahuli ni Catherine si Rafal na kasama si Ana sa isang hindi kaaya-ayang sitwasyon. Lihim na nagpadala ng mensahe si Ana kay Catherine na sinasabing si Rafal ay nasa kama kasama niya. Pumunta si Catherine sa lugar at nakita sila. Gayunpaman, sinabi ni Rafal na binigyan siya ng droga ni Ana kaya wala siyang alam sa kanyang ginagawa. Itinanggi rin niya na kilala niya si Ana. Agad namang nakipaghiwalay si Catherine kay Rafal. Ngunit pumunta ito sa bahay ni na Catherine at nagbantang magpapakamatay kung hindi siya babalikan ng dalaga. Binigyan siya ng pagkakataon ni Catherine at nakapagdesisyon sila na bumili ng bahay nang naging maayos ang kanilang pagsasama. Noong katapusan ng March 2012, kumuha sila ng life insurance para masakop ang mortgage na 123,000 British pound sakaling may mamatay sa kanila. Sino man ang maiwan sa isa sa kanila ay makukuha ang insurance at pati na rin ang buong pagmamay-ari ng kanilang bahay. Pagkatapos mabili ang bahay, ilang linggo lang ang lumipas, nagkabalikan ng palihim sina Rafal at Ana. Ang dalawa ay naglaan ng oras para sa mahahabang tawag sa cellphone, regular na pagkikita, minsan pa ay 2 beses sa isang araw, at pagtatampisaw sa makamundong pagnanasa. Natuklasan din ng mga investigador ang isang nakakagulat na bagay tungkol kay Catherine. Siya ay miyembro ng mga dating websites, at hindi lang iyon, may mga profile siya kung saan nag-upload siya ng mga litrato na walang damit. At bago ang araw na pinatay siya, nakipagkita umano siya sa isang kalaguyo. Ngunit, nang suriing mabuti ang computer ni Catherine, nabunyag na peke ang mga profile at hindi siya ang gumawa nito. Sa investigasyon ng krimen, ayon sa teorya, nasunog ang sasakyan ng biktima pagkatapos ng alas 6 ng umaga, kasabay ng oras na nasa trabaho si Rafal. Sa unang tingin, nagbibigay ito ng matibay na alibay para sa lalaki, ngunit ang autopsy ay nagbunyag ng ibang bagay. Hindi namatay si Catherine pagkatapos ng alas 6 ng umaga, kundi mas maaga pa. Ito ay kumpirmado dahil hindi pa natutunaw ang pagkain mula sa hapunan noong gabing iyon. Napag-alaman ng mga forensic scientist na nakashorts si Catherine nang maganap ang sunog. Ito ang paborito niyang suotin sa pagtulog, hindi ang karaniwang isusuot kung makikipagkita sa ibang tao. Natuklasan din na nawawala ang isang unan mula sa kanyang kama at isang pundalang ang nalabhan at nasa sampayan.
Dahil dito, kumpirmado na ang pagpatay ay naganap sa kanyang bahay at dinala ang bangkay gamit ang kotse ng biktima upang sunugin ang lahat ng ebidensya. Sa mas malalim na investigasyon kay Ana, natagpuan ng mga investigador ang SIM card na konektado sa numero na pinaniniwalaang nag-text kay Catherine noong umaga ng kanyang pagkamatay sa kotse ni Ana. At nadiskubre din sa basurahan sa apartment ni Ana ang mga written notes na sinulat niya habang naghahanap ng inspirasyon para sa mga text na di umano'y ipinapadala ng mystery lover ni Catherine. Nagpasya ang pulis na ang tatlo, si Rafael, Ana at Tadeusz, ay nagplano ng krimen sa pagpatay kay Catherine sa loob ng ilang buwan. Ang napakasakit pa ay walang kaalam-alam si Catherine sa huling sandali ng kanyang buhay, na si Rafael ay gahaman sa pera at kailanman ay hindi siya minahal. Nang mapagtanto ni Rafael at Ana na wala na silang kawala dahil sa mga matitibay na ebidensya laban sa kanila, ay pareho silang nagtuturuan kung sino ang may sala. Isang linggo bago magsimula ang paglilitis, humiling si Ana sa isang kasamahan sa selda na tulungan siyang ipalabas ang isang peking pag-amin mula sa isang imaginary hitman na nagsasabing siya ay binayaran ng £20,000 ni Rafael upang patayin si Catherine. Ang kwento na isinulat ni Ana ay maaaring magbigay ng nakakatakot na ideya sa kung ano talaga ang nangyari kay Catherine sa kotse bago ito sinunog. Ayon sa imaginary hitman, ang katawan ni Catherine ay nasa likurang bahagi ng kotse. Nakasaad pa sa sulat na labis na masaya si Rafael na napatay niya si Catherine. Pagkatapos, tinulungan niya si Rafael na ilipat sa passenger seat ang bangkay ng biktima. Inalis ni Rafael ang tape mula sa bibig ng biktima at sinuotan ito ng sapatos. Nilagyan niya rin ng seatbelt at hinalikan bilang pamamaalam. At pagkatapos ay sinunog na ang buong kotse ng imaginary hitman. Nakagigimbal na isipin ang dinanas ni Catherine sa mga taong halang ang bituka. Sa paglilitis, na nagsimula noong May 2013, pilit na ipinahayag ni Rafael na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Catherine. At itinuro si Ana na siyang pumatay sa kanyang kasintahan dahil sa selos. Ngunit kinontra siya ni Ana at sinabing, nag-hire si Rafael ng isang tao upang patayin ang biktima para makuha niya ang insurance at ang bagong biling bahay. Sa huli, naging walang silbi ang kanilang mga pagsisikap na depensahan ang mga sarili dahil narinig ng hukuman ang kanilang pag-uusap sa police car na nagsasabing mahal nila ang isa't isa. Na-record ang kanilang pag-uusap. Noong June 2013, nahatulan ang 31 years old na si Rafael, 32 years old na si Ana, at ang kanyang 38 years old na tiyuhin na si Tadeusz ng pagpatay at pinarusahan ng hindi bababa sa 32 taon sa bilangguan. Ang pinakahuling balita tungkol sa mga suspect ay humiling si Rafael ng extradition papuntang Poland. Nang malaman ito ng pamilya ni Catherine, sinubukan nilang pigilan ito ngunit hindi sila nagtagumpay. Nailipat si Rafael patungo sa isang bilangguan sa kanyang sariling bansa. Dahil mas maluwag ang mga batas sa Poland, pinaniniwalaan na maaari siyang makalabas ng 7 taon na mas maaga kaysa sa inaasahan. Kaya't sa halip na 32 taon, mataas ang tsansa na mabigyan siya ng minimum na termino sa bilangguan na 25 taon. Labis na nasaktan ang pamilya Welsbur sa nangyari. Ang mga sugat na unti-unti na sanang naghilom ay muling nagbukas dahil sa nangyari kay Rafael. Humiling din ng extradition ang tiyuhin ni Ana, ngunit wala na akong balita tungkol sa resulta ng kanyang kahilingan kung ito ay naaprubahan. Si Ana naman ay patuloy siyang nagsisilbi ng kanyang sentensya. Ang kanyang kahilingan para sa extradition ay hindi naaprubahan. Sa mga naiwang kapamilya at kaibigan ni Catherine, masakit man pero kailangan nilang ipagpatuloy ang mabuhay. Ang hindi lang matanggap ng kanyang ina ay kinuha ang kanilang anak ng taong kanilang pinagkatiwalaan ang buhay nito. Ang sayang maaari pa sana nilang pagsamahan bilang pamilya ay hindi na kailanman mangyayari. Ang hangad na lamang nila ay tuloy-tuloy ang hustisya para kay Catherine. Kahit na nakakuha ng extradition si Rafael papuntang Poland, ay ipinaglaban nilang hindi na mabigyan pa ng extradition ang dalawang naiwang mga kriminal.
Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.